What is up, YouTube? Welcome to another video. For today's video, I will teach you how to create a paper trading account dito po sa TradingView. Paper trading account or yung tinatawag nating demo account. Magsisimula po itong tutorial ko na ito as if meron na kayong account sa TradingView. If hindi po kayo if wala pa po kayong account sa TradingView, meron po akong previous video sa aking channel. You can watch it, no? Paano gumawa ng TradingView account. As if meron na kayong TradingView account, what I want you to do is to go doon sa chart mismo. You can click itong super charts dito and then pupunta kayo sa mismong chart o kung anong pair man yung in-open ninyo. Kahit anong pair man yan, parehas lang po din ng lalabas. Okay? Dito po, makikita nyo itong tinatawag na trading panel sa baba. Click nyo po yan. Dito po, I want you to click itong paper trading. If you click that, connect nyo lang po. And then automatic gagawa siya ng account, no? Demo account. Maganda po itong demo account kasi pag nagpa-practice po ka ng trading, wala po talaga kayong nire-risk na capital. No? So, ibig sabihin, practice lang po talaga ito. So, meron pong $100,000 na demo account dito. If gusto nyo po siyang baguhin, can just click itong setting dito and then i-reset mo yung account. Then, you can edit this. No? For example, $10,000 lang. I-reset mo na siya. Automatic, makikita mo rin sa account balance na meron kang $10,000. Well, I suggest na mag-start ka muna mag-demo yung mga realistic lang. For example, $10,000. For example, kung magtitake ka ng prop firm challenge, yung ititake mo naman na prop firm challenge ay $10,000. So, sa demo account dito or paper trading account dito, start ka muna sa maliit na account. Okay. Now, here, makikita nyo na if meron na kayong mga position sa mga trades nyo, makikita nyo siya dito. Kung mga orders naman, makikita nyo siya dito. And yung mga history niyo at yung buong account history. Okay, so i-minimize lang po natin itong panel na ito, makikita sa gilid para mas makita natin yung buong chart na to. Now, ang tanong naman ngayon, paano ako mag-place ng buy or sell orders? Gagawin nyo lang, right click, and then I want you to go to trade, and then dito po, trading setting. Yan, dito po sa trading setting, pwede nyo pong, kumbaga, i-explore itong mga settings na andito. You can click this buy and sell button and then makikita nyo na sa gilid merong red and blue. Ito pong red, ito po yung pag click nyo yan, mag-sell kayo. Blue naman is yung buy. And then dito naman sa gitna, no, yung makikita mo yung spread. Okay? Pero mas maganda if yung gawin nyo is itong instant order placement. Okay? Kumbaga dalawa sila nakapag on ito, on din to, mas maganda yan. Pwede mo ding lagyan ng sound every time na nagpe-place ka ng execution. So sa akin, wala naman, hindi naman ako naglalagay. No? Pero in this tutorial, tingnan natin kung ano yung, kumbaga, kaibahan kung merong sound. No? Here, dapat nakaklik yung position mo para makikita mo mamaya yung mga position mo dito mismo sa chart. Profit and loss. Meron ka pong pwedeng pagpipilian dyan kung ano yung gusto mo makita, naka-percentage ba siya. For example, negative 0.1% ka na or positive 2% ka na. So, try lang natin money. No? Hindi ko ino-on tong reverse button kasi kumbaga sa strategy ko, no, sa mismo pag nagtitrade ako, hindi ko naman ginagawa nung nagre-reverse ako ng position. Orders, makita natin orders, no, bracket sa profit and loss. Ganyan. Then hindi ko na ino-on yung executions. Ito yung kumbaga makikita mo kung saan ka nag-buy, saan ka nag-sell. Okay, pwede mo din i-on yan pero try natin. Pero sa akin personally hindi ko siya in-on. Okay? So yun lang naman. Okay natin siya. And for example, no, tayo. Yan. Sa gilid, ito yung kumbaga button mo. Buy and sell ka. For example, sa tutorial na to, try natin mag-buy dito sa EURUSD. Now, ito po yung quantity. Okay? Pwede nyo pong pindutin yan and then i-change yung quantity. Now, reminder lang po, dito sa TradingView, hindi po ito naka-lot size.
units po ito yung counting nito. So ibig sabihin, kung gusto mo mag-trade ng 1 lot, ibig sabihin 1,000 units, 100,000 units yung order mo dito, 100k. Yun po yung 1 lot, no? So if hindi kayo familiar kung ano yung lot sizing, you can search it sa YouTube, no, what is lot sizing in forex trading or in trading. Okay, basically naka-units ito. So kung for example 0.5 lots yung gamit mo, so 50k. Okay, so ganyan lang. And then let's say mag-buy tayo. Yan, tumunog siya, 'di ba? Automatic makikita mo na agad dito yung iyong position, kung nag-negative pa siya o nag-positive. At then nakita din natin dito ka nag-execute. Pag hinover mo yung mouse mo dito, makikita mo itong TP and SL. I-click mo lang po yan at i-adjust kung saan mo gustong ilagay ang iyong SL. And then makikita na natin na meron kang kumbaga risk, you are risking 326 USD. Okay, nag-risk ka po dyan 326 USD. Tapos same lang din sa TP. Pwede mo rin siyang ilagay dito sa taas. Yan. So makikita mo na din kung magkano yung potential na profit mo. Okay, and then you can adjust this anytime. Yan. Depende, no, kung paano mo siya lalaruin. Okay. So far ganun lang naman. For example, i-close na natin to. You can just close this, X this, and then close na siya. Nakikita na din dito na nag-execute ka dyan. And if pupunta ka sa paper trading mo, makikita mo na agad sa account history mo itong plus 3%. At then, kasali na din dito yung balance mo on equity sa history din. Yan, okay. So, buy tayo ulit. For example, add tayo ng 5 lots. Yan. Buy pa. Yan. So 5.5 lots po ito. And dito yung SL. Nakita ninyo mas malaki na yung risk niya, no? 3,460 na. Target tayo for example 1:1. So yung measuring tool mo naman, yung risk reward na tool dito, or whatever you call this, no, pwede mo namang at least ilagay dito para makita mo kung saan yung 1:2. Yan. So ganun lang guys. Same lang din ito, no, kung magte-trade ka sa ibang mga pairs, no, sa gold or sa futures, same lang din. Well, I hope na this helps you a lot. Yun lang muna, hindi ko na papataasin ito. I hope na this helps you, and if it helps you, don't forget to like and subscribe itong video natin because it will help yung ating channel na mag-grow. Yun lang, maraming salamat. Thank you so much.